Sa video na ito, we will talk about Filipino mental health, bakit napaka-importanteng pag-usapan, some of the stigmas surrounding it, at kung paano mo pwedeng i-maintain ang iyong mental wellness. Hi, I'm Dr. Ned. I'm a Filipino-American clinical psychologist from Florida. Magandang umaga, hapon, or gabi po sa inyong lahat. This is the Brown Psych channel where we talk about Filipino mental health and anxiety so you don't have to suffer. Noong 2018, ipanasa ang Mental Health Act ng Pilipinas. Inulat ng National Center for Mental Health na noong 2020, malamang dahil sa pandemya, mayroong about 149% na pagtaas sa buwan ng tawag para sa agarang tulong. Sa taong 2021, inulat ng Philippine Statistics Authority na tumaas ng 57.3% ang bilang ng mga nagpakamatay kumpara sa nakaraang taon. Talagang mayroong krisis sa kalusugan ng isipan sa ating bansa. Kahit nakamakailan lamang na ipasa ang Mental Health Act at saka Universal Healthcare Law, tanging 5% lang ang gastusin sa kalusugan ng nakatuon ng Philippine government. So dahil sa kakulangan ng mga kama at mga professionals na nakatutok when it comes to our mental wellness sa Pilipinas, matagal ka talagang maghihintay para sa tulong. Sa nakaraang taon, mayroon lamang about 7.76 na beds sa bawat tao at 0.41 na mga psychiatrist per 100,000. Ulitin ko ulit 0.41 lang na psychiatrist per 100,000. So the Philippine government does not even provide economic support to organizations involved in the formulation and implementation ng mga mental health policies and legislation. Ito ay according to the World Health Organization. Tapos naging pangatlong pinakakaraniwang kapansanan sa atin sa Pilipinas ang mga mental illness, kung saan 6 million ang merong depression at saka anxiety. Tapos dahil dito naging pangatlo tayo sa pinakamataas sa lahat ng Western Pacific region. So yung Philippine World Health Organization din, nag-conduct sila ng study in 2020. Tapos nalaman nila na 3.6 million na Pinoys ang nagsasuffer at least like one mental, behavioral, neurological, and or substance use disorder. Ayon sa mga ulat, ang rate ng nagpapakamatay sa atin ay 3.2 bawat 100,000 na population. Tapos mas mataas ang mga lalaki kaysa sa mga babae. Nevertheless, maaaring mababa pa rin ang mga numerong ito dahil minsan hindi nila nakaklasify talaga ng tama yung mga nagpapakamatay. According to the World Health Organization, merong mga 154 million na Filipinos na nagsasuffer from depression, 1 milyon sa schizophrenia, at saka 15.3 million when it comes to substance use disorders. Ibig sabihin yung mga gumagamit ng alcohol and illegal substances or other prescription drugs. Napakataas nun sa atin sa Pilipinas. You know, these issues can also lead to suicide, which results in about 877,000 deaths annually, according sa Department of Health. Maaaring malaki ang epekto ng mga sakit sa isipan, sa trabaho natin, at antas ng edukasyon, lalo na sa mga taong nasa edad na 25 hanggang 52 years old. Ang mga Pilipino ay karaniwang hindi masaya, hindi lamang dahil sa mahirap ang kalagayan ng ating ekonomiya, kundi dahil sa mga pressure na maaaring ipapataw sa kanila ng kanilang pamilya at ang society natin dahil sa mga hindi makatuwirang inaasahan na sa kalaunan ay nagdudulot sa kanila ng mas malaking kawalan ng kasiyahan. Teka, ano nga ba ang mental health? And bakit napaka-importante nito natin na pag-usapan? So, ang mental health kasi can be defined as someone's emotional, psychological, social well-being. It includes one's ability to cope with daily life, stressors, relationships, work environment, and other factors. Sabi ng World Health Organization, nakita nila na ang depression alone cost about 1 trillion per year in lost productivity and medical costs. Kung ang mental health ay nakakaapekto sa bawat aspeto ng ating buhay, kung mayroong isang tao na naghihirap sa issue ng mental wellness or mental health, maaari nating isipin na hindi niya lubos na masasabing nakakapag-enjoy siya sa buhay, sa kanyang pamilya at sa mga kaibigan. At ito ay tiyak na magkakaroon ng malaking epekto sa kanyang mga relasyon at mahihirapan siyang mag-ambag sa lipunan at marahil hindi makapag-ambag sa lahat. Sa education din, di ba? So Dr. Net, ano nga ba ang mga stigmas ng mental health sa atin sa Pilipinas? What are the stigmas and why is it a taboo pagdating sa atin? I mean, aside
from the fear of being labeled by your tita as loka-loka or crazy or loko-loko? When you say that you're feeling anxious or being labeled na maarte? Ang Pilipinas ay binubuo kasi ng halos 7,000 na mga isla na may higit na mga 120 na dialects at saka iba-ibang relihiyon. Ang bansa natin ay nakakaranas ng maraming pananakop at kolonisasyon ng mga dayuhan mula pa noong 1545, ngunit nakuha ang kalayaan natin noong 1946. You know, our country has a unique culture that stems from historic colonial influences. However, its late independence and being the only country in Asia with a Christian majority means it's not well understood outside of the region. Iba-iba tayo ng paniniwala. We have different cultural beliefs because we are a product of a long colonial history. The Philippines is one of the most unique in Asia, yet the country remains poorly understood due to its late independence and being one in only 2 countries in the Far East that are predominantly Christian. Mayroon kasing mga stigma tungkol sa mental illness or mental health tulad ng depression or anxiety na nagmumula sa paniniwala na hindi ito totoo at dapat ikahiya. Kaya noong 2018, sa isang pag-aaral ni Tanaka and others, natuklasan ang mga sumusunod na stigma tungkol sa mental health ng mga Pilipino na naninirahan sa Pilipinas. Narito ang mga tema para maintindihan natin. Ang unang-una is ang familial problems. Isa sa mga unang problema na kinakaharap natin is ang familiar rejection or ang disowning. As many people believe that mental health or mental disorders are a family problem or this thing called bad blood na maaaring ipasa within the family. For example, you know, may in-interview sila dito sa study na to na Filipino nurse and this is what she said. His family could not even accept the idea that one of their relatives is actually depressed. When it comes to mental illness, it tends to be a family affair. People think if one of you has a history of mental illness, there is a chance that almost all of you already have that as well. We care about how others think about our family more than anything else, and other people feel that it's not their place to intervene in some family matters. This is according to a nurse, and she's 58 years old pala, and she's female. And then, ang sunod naman na example is, you know, saying na, ay hindi dapat natin pangasawahin yan kasi sa family nila meron silang mental illness. Ang sunod naman is the unrealistic pessimism and optimism about the severity. Alam niyo, hindi ito tamang pananaw tungkol sa mental health. Ito ay maaaring magdulot ng hindi makatotohanang pag-iisip tungkol sa isang tao or tungkol sa kalagayan ng isang tao kung saan maaaring maging sobrang negatibo o sobrang positibo naman ang pananaw. One might either believe that they cannot overcome the mental illness because it's a severe functional impairment, or they're able to overcome any psychological issue by themselves and that it will not result in any serious problem. Typically, those who are suffering from mental health issues were doubted and withheld empathy in time of stress because our culture emphasizes on resilience, di ba? Yung parang kailangan ka matatag, hindi ka pwedeng pahina-hina. And then also we use humor in difficult situations. Halimbawa, Filipinos are proud of being resilient. We find something funny in any difficult situation. But when you have this illness, the kind of thinking gives you a huge pressure. You know, merong in-interview ulit sila na 71 years old na female dito sa study na pinapag-usapan natin. One day, sabi niya, I opened up about my mental illness to my friends, but they all had the same reaction. They laughed at me and didn't take it seriously. If you're finding this video helpful, paki-like naman and subscribe so that YouTube can show this to other Pinoys na nangangailangan ng gabay natin when it comes to their mental. Ang sunod naman is ang oversimplified course ay kung saan ang mga taong walang sakit sa kaisipan ay nag-a-apply ng acute illness model sa kanilang sakit. Hindi nila nauunawaan na maaaring magkaroon ng repetitive relapse or remission at inaasahan nila na ang ganap na paggaling sa maiksing panahon. At kung ang mga simptomas ay nagtagal, hindi nila pinagkakatiwalaan ang mga taong may sakit. So dun din sa study again that we were talking about, meron silang in-interview na psychiatric mental health practitioner. Ito ang sabi niya. After 1 month of no work, I was able to work and sleep, but in February, it came back. I couldn't sleep for several days. My supervisors were thinking that I should be working a night shift duty, but I told them that I would have to take a sick leave.
But because it was the same reason for my previous absence, they're already thinking that I'm making up the stories. And again, this is from a 30-year-old mental health practitioner. Bakit napaka-importante nito and how we can maintain it? Alam niyo, kung akong tatanungin, kung meron isang bagay na tiyak na makakatulong sa kalusugan, ang magiging sagot ko and always will be physical exercise. Napakahalaga na ang ehersisyo para sa ating mental wellness, hindi lang sa ating physical body. Ang exercise kasi ay nakakatulong na mag-produce ng mga neurotransmitters katulad ng dopamine, endorphins, serotonin. Napakaganda niya sa ating pakiramdam at saka nakaka-lessen siya ng anxiety, nakakapagpakalma ng anxiety at depression at nakakatulong din sa ating pagtulog. Ang pangalawa naman is eating good whole foods. Eating healthy food can help you maintain a healthy mind as well. Hindi lang physical body, kumain tayo ng masustansyang pagkain at napakaganda nito sa sa katawan natin, hindi lang sa pagkasya ng pinakabagong trend sa fashion, 'di ba? Ito rin ay tungkol sa pananatili ng malusog na kalusugan ng isipan. Ayon sa pag-aaral ng University of Pittsburgh, ang mga taong kumakain ng mas maraming prutas at gulay ay mas mababa ang antas ng depresyon, ng anxiety, at ang mga mental illness, bumababa sila. Ang malusog na pagkain ay nakakatulong sa pagpapabuti ng mood, sa concentration natin, sa pangkahalatang kapakaramdaman at saka kaginhawahan. Kapag kumakain tayo ng masustansyang pagkain, nakakatulong ito na mas mabuting mag-function ang ating utak na maaaring magdulot ng mas magandang pakiramdam. Ang pangatlo naman ay ang pagme-meditate. Ang pagme-meditate ay napatunayan ng isang epektibong paraan upang mapanatili natin ang ating mental wellness at mabawasan talaga ang ating anxiety. Kapag nag-meditate tayo, naglalabas ang ating brains ng neurotransmitters katulad ng endorphins and dopamine na nakakatulong sa pagpapanatili ng ating mood at saka nababawasan ang ating anxiety. For many people, meditation is a form of exercise for the mind. Meditation is a great way to reduce stress and anxiety levels. It does this by training the mind to focus on the present, bringing your thoughts back to the here and now if your mind starts to wander. So, meron akong i-share na storya sa inyo kasi I used to be a consultant for some of the retirement facilities here sa Florida or sa Jacksonville before I started my private practice. And pag pinapakita ko sa kanila itong picture ng brain na ito, nagugulat sila kasi itong brain na nakikita ninyo dito so that's gonna be like on your right side, yung makulay na brain na ito, ibig sabihin yan madami pang stress, madami tayong anxiety, madami tayong mga iniisip. Pero pag nag-meditate tayo, nagiging bluish color siya, ibig sabihin nagiging calm. So, another benefit of meditation is that it can also lower down blood pressure, relieve depression, and then also less pain symptoms for those suffering with chronic pain. Number 4 naman is taking a walk. So walking is an easy form of exercise at saka libre pa siya, di ba? It typically releases many of the same chemicals as running does, but medyo less intense siya sa ating katawan. So it's a great option for someone who's recovering from an injury. And then number 6, also one of my favorites is taking a yoga class. Ang yoga ay nakakatulong din sa pag-release ng madaming napakagandang chemicals sa ating utak, katulad ng paglakad, ngunit nakakatulong din ito sa pagkakabuti ng ating mental wellness at pagtatas ng ating focus at attention span. And then number 7 naman is spending time with those that we love and support us. Ulitin ko lang ha, at saka dagdagan ko pa. Spend time with those people that you love, support, and respect us. Alam niyo naman sa atin, may mga toxic na pamilya at may mga tito or tita na nako, kailangan talaga nating bigyan ng boundary at saka limitasyon yung ating time na sin-spend sa kanila kasi medyo may pagka-toxic sila. Ang dahilan kung bakit mahirap para sa atin ang pandemya, 'di ba, ay dahil napaka-social beings talaga ng humans at kailangan natin ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao upang mabuhay. Madaling magdulot ng kalungkutan, pag-iisa, depression, anxiety kapag tayo ay nag-iisa parat. So, the benefits of socializing is it also releases endorphins and serotonin, which will make you feel happier. Napaka-importante sa ating mental wellness ang pakikipagtungo sa ibang tao. Having said that, we also need to create boundaries. Ang step na to tungkol sa paglikha ng malusog na mental wellness sa inyong sarili ay dapat nating bigyan din ng boundary ang ating, when it comes to our relationship
sa ating kasintahan, sa asawa, sa ating pamilya, upang hindi ito maging nakakabigla o nakaka-stress kapag may mga pagsubok. Ito ang ilang mga paraan na pwede mong gawin. So mag-set ka ng hangganan para sa iyong sarili tulad ng pagsasabi ng hindi or no sa isang bagay, di ba? Hindi sa pag-inom ng alak, hindi sa paggastos ng mahalaga ng pera, hindi pag-commit sa sobrang daming bagay, tapos mag-set ng hangganan para sa inyong kasintahan or sa spouse, tulad ng pagsasabi na hindi sa emotional na manipulation or pagpapakahirap na higit sa kanilang kakayahan. Mag-set ng hangganan para sa inyong mga pamilya tulad ng pagsabi ng oo, sa pagrespeto sa iyo at sa inyong mga desisyon. So no matter what boundaries you have, be sure to communicate them with those who are close to you and around you. So, ang number 9 naman is consult a therapist to maintain your mental wellness so you don't go on automatic pilot. So ako initially, because I had issues when I came here to America, as I told you probably in the previous videos if you've already seen it, na nagkaroon ako ng debilitating symptoms of anxiety. So initially, and I also had trauma, and then at one point, I also had depression. I had to see a therapist initially on a weekly basis. Pero ngayon, because I don't really have a lot of issues anymore, hindi katulad dati, I don't want to go on my automatic pilot, so I see a current therapist every other week. Not just because of the work that I do, pero I also want to have a sounding board. I love her because she tolerates me. And she's an African-American therapist, and it's really been helpful to my own healing. If you're finding this video helpful, paki-like naman and subscribe so that YouTube can show this to other Pinoys na nangangailangan ng gabay sa kanilang mental wellness. Kayo ba? Sa lahat ng mga nasabi ko on how to maintain your mental wellness, ano ang inyong paborito? Paki-comment naman below para malaman natin. At meron kayong mga ibang tips on how you maintain your mental wellness, paki-comment na rin para it can help other community members. Again, this is Dr. Net signing off for right now and reminding you that in our Pinoy community, healing is possible for you and me. Maraming salamat po.